Kung hindi, ito'y pagdadala sa kasalukuyan, no, sa pamamagitan ng patuloy nating pagtamasa sa kabutihan at kagandahang loob ng ating Panginoon. Yung presensya niya ay dinadala ng banal na Eucharistia sa atin. No? Hindi lang tayo dinadala sa nakalipas. Kung hindi, yung banal na Eucharistia, dinadala ngayon yung ginawang kabutihan at pagmamahal sa atin ng Panginoon. No? Kaya yun yung pag-alaala sa banal na Eucharistia. Para din po yan, no, kapag tayo ay nakapakinig ng isang awitin na merong sentimental value sa atin, no, sabihin na nating masayang alaala ang ibinibigay sa atin, no, kasi meron ding mga kanta na magpapaalala sa atin ng kalungkutan. No? Siguro yung halimbawa, kapag yung napakinggan mo yung team song nyo nung ex mo dati, na iniwan ka, nasaktan ka, so no, kapag napakinggan mo yung kantang yon, medyo malulungkot ka, no. Pero suppose natin yung kanta na may kalakip na masayang alaala, no. Kapag napakinggan natin yon, meron tayong napakinggan ganong kanta. No, hindi lang tayo binabalik nun sa nakalipas, no. Kung hindi, dinadala sa ating kasalukuyan yung naramdaman natin, no, na nakapaloob dun sa awiting yon. No, parang binabalik sa atin ngayon yung pagkabata natin, no, na yung awiting ito dati, no, lagi namin kinakanta nung bata pa kami. So may mga magandang alaala na nakapaloob doon. So nararamdaman mong uli, no, yung dahil do sa awiting yon, yung nakalipas ay nagiging ngayon. Ganun din, parang ganun din po sa banal na Eucharistia, no. Hindi lang natin inaalala ang kabutihan ng Diyos, kung hindi ito'y nagiging ngayon, sapagkat ang ating Panginoong Hesus dito sa banal na Eucharistia ay hindi lamang nasa nakalipas. Ang Panginoon laging nasa kasalukuyan. Ang Panginoon, ang pagmamahal sa atin ng Panginoon palaging bago. Ang pagmamahal, ang kabutihan ng Diyos sa atin palaging sariwa. Hindi naluluma ang pagmamahal sa atin ng Panginoon. No? Amen po ba? Ayan, no? Palaging bago ang pagmamahal sa atin ng Panginoon. So yan po yung pag-alaala, no, na ibig sabihin ay pagsasangayon. Dinadala sa kasalukuyan ang presensya ng Diyos. So anong implikasyon nun sa atin? No, dapat, kung ang Diyos nasa kasalukuyan, kapag tayo ay nasa misa, tayo din nasa kasalukuyan. No? Dapat yung presensya natin ay buong-buo naririto. Kasi marahil yung physical na katawan natin naririto, pero yung ating diwa nasa malayo. No? Marahil nananaginip na tayo, baka may ibang natutulog na. No? So hindi natin matatagpuan ang Diyos. Kasi ang Diyos naririto sa kasalukuyan kapag tayo ay nagkakatipon sa Kanyang pangalan, lalo na dito sa banal na misa. Kaya dapat naririto din tayo sa kasalukuyan. No, kapag ikaw ay malungkot ngayon, ibig sabihin nabubuhay ka sa nakaraan. No, kasi yun yung nagpalungkot sa iyo, yung may karanasan ka sa nakaraan. Kung ikaw ay nag-aalala ngayon, ibig sabihin namumuhay ka sa hinaharap. No? Pero kung ikaw ay masaya ngayon, ibig sabihin, ikaw ay nasa kasalukuyan. No? At matatagpuan mo ang Diyos sa kasalukuyan. Okay? So napakahalaga, no, na ang Diyos naririto, dapat tayo din yung buong presensya natin, puso at isip natin ay aktibong naririto, presensya. No? So magandang sabihin natin, Lord, narito po ako, narito ka, at ito ay sapat na. No, pwede ba nating sabihin yon? Lord, narito po ako at narito ka. Ito ay sapat na. Yan. Palakpakan natin ang Panginoon. No? So, yun yung presensya. Pangalawa,